Inabutan ang kanyang ama at napaslang. Tumigil ang mundo ni Leslie. Alam nyo ba na isang stalker si Leslie? Bakit nga ba niya sinusundan si Harley saan man ito magpunta? Yan ang MLBB story natin ngayong araw. Tara, kwentuhan tayo. Si Leslie ay lumaki sa pamilya ng mga assassin. Mula pagkabata, tinuruan siya ng ama niya na maging mabilis, tahimik at asintado sa bawat galaw. Ang ama niya ang head of security ng isang maharlikang pamilya, ang pamilya Vance. Isinasama si Leslie ng ama niya sa pagbabantay bilang training na rin sa kanya. Dito natutunan ni Leslie ang disiplina, galing sa armas at ang kahalagahan ng proteksyon. Ngunit isang araw, biglang umatake ang kaaway ng pamilya Vance. Sunod-sunod itong pumasok at ginalugad ang bawat sulok ng palasyo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Leslie ang ama niya na pinoprotektahan ang bawat miyembro ng pamilya. Matapang na humaharap sa mga kalaban. Pero kalaunan, inabutan ang kanyang ama at napaslang. Tumigil ang mundo ni Leslie. Ang ama niya na ginugol ang buong buhay para protektahan ang iba ay nakahandusay sa harap niya. Hindi na nagdalawang isip pa si Leslie. Kinuha niya ang itim na mahabang baril ng kanyang ama at habang lumuluha ay pinunteriya niya ang bawat kaaway. Isa-isa, ang mga kalaban ay bumagsak sa kanyang kamay. Bawat putok ay may kasamang lungkot at pangako na hindi niya hayaang masayang ang buhay ng kanyang ama. Naubos ang lahat ng kaaway at naiwan ang nakabibinging katahimikan. Bilang pagbabalik utang na loob ng pamilya Vance, inampun si Leslie at pinag-aral na maging pinakamagaling na sniper sa Monian Empire. Siya na rin ang inatasang maging tagapangalaga ng nag-iisang anak at tagapagmana ng Castle Grand Rock, si Harley. Maagang naulila sa ina si Harley, habang ang ama naman niya ay bihira siyang pagtuunan ng pansin. At bilang tagapagmana, malaking kawalan kay Duke Vance na walang talento sa pakikidigma o mahika etong si Harley. Nasubaybayan ni Leslie ang paglaki o pagtanda ni Harley. Masigla, ngunit pilyo at puno ng gawa-gawa niyang mahika ni Leslie, siya ay higit pa sa isang pasaway na bata. Siya ang nagbigay dahilan kay Leslie para maramdaman ang pagmamahal at pagkakaroon ng pamilya. Parang ate at nakababatang kapatid ni Harley na mapansin at mahalin siya ng kanyang unang pinapakita. Sa mga sumunod na pagkakataon, ibinida na rin ni Harley ang mga tricks na ito sa iba pang mga tao hanggang sa kumalat na may magic etong si Harley. Nalaman ito ng mga kaaway ni Duke Vance at agad na inuutos na dakipin ang batang ito. Itinali ang kamay at paa at nakulong sa isang madilim na piitan. Ninais nilang gamitin si Harley para makipagkasundo kay Duke Vance. Hindi nila inasahan na agad silang tatanggihan ng ama ni Harley. Si Harley ay isang simpleng piyesa lang na maaaring isakripisyo anumang oras. Bilang banda, si Leslie ay walang balak na isuko na lamang ang tinuturing niyang kapatid. Sa unang pagkakataon, nilabag niya ang utos ng Duke at mag-isa siyang pumasok sa kulungan kung saan hawak si Harley. Doon nakita niya si Leslie, nakatayo sa harap ng selda. Tumpak na binabaril ang bawat kalaban na lumalapit. Pero isang itim na palaso ang nakalusot at tumama sa isang mata ni Leslie. Itong si Harley sa kanyang nasaksihan. Ilang sandali pa habang lumuluha, naramdaman ni Harley ang isang puwersa na dumaloy sa kanyang katawan. Sandaling iyon, isang naglalagablab na apoy ang sumunog sa tali na nakapulupot sa kanya. Tumayo si Harley at tumakbo papunta sa kanyang ate. Sa isang iglap, sinunog niya ang mga kalaban at silang lahat ay naging abo. Totoo palang may talento etong si Harley sa mahika. Nagtulungan ang dalawa na makatakas sa kalaban. Pero imbis na umuwi, dinala ni Leslie si Harley sa northern port of Grand Rock at sumakay sila sa malaking barko patungo sa Magic Academy. Iniwan ni Leslie si Harley dito para mahubog at mahasa ang talento nito. Nag-iwan na lamang siya ng liham na babalikan niya ito sa Grand Rock, etong si Leslie, para ibalita kay Duke Vance ang bagong diskubre kay Harley. Pero matapos itong malaman, pinababa siya sa pwesto bilang bantay ni Harley. Natili ni Harley sa Magic Academy
Isa sa pinaka-memorable na karanasan niya ay ang makaharap niya ang pinakadelikadong banta sa Magic Academy. Habang nag-explore si Harley kasama ang kanyang mga kaibigan, nalaman nila ang masamang pinaplano ng isang grupo na tinatawag na Dark Wizards. Dahil dito, nagdesisyon silang aksyonan ang problema. Alam ni Harley na kung hindi siya kikilos, maaaring malagay sa panganib ang lahat. Habang sinusubukan nilang pigilan ang Dark Wizards, aksidenteng na-activate ni Harley ang isang portal na nagdala sa kanila sa ibang bahagi ng Land of Dawn. Dito nakaharap nila si Dimorph, ang leader at ang tinaguri ang pinakapangit na Dark Wizard. Ng kanyang mga kaalyado, hinarap ni Harley ang boss of Dark Magic. Pinakita niya ang tunay niyang galing sa nila, ang Dimorph. Mula dito, natutunan ni Harley ang kahalagahan ng tapang, pagkakaibigan, at paggamit ng mahika para sa kabutihan. Balitaan ni Leslie ang pangyayaring ito. Halo-halong emosyon ng pagkaantig, pagmamalaki, pag-aalala ang naramdaman niya para kay Harley. Ang musmos na batang nakagisnan niya na puno ng kalokohan ay pinalaki ng kanyang sariling karanasan. Leslie na higit pa dito ang kakaharapin ni Harley. Mabuting mag-ensayo si Harley ng mag-isa habang tahimik niya itong pinoprotektahan mula sa anino. Mula noon, bawat halimaw na tinatamaan ng mahika ni Harley ay may kasabay na isang itim na bala mula kay Leslie.